Ang pelikula ay nagsisimula sa babae na nasa bathtub. Tinitingnan ni Sloan ang goodbye letter na sinulat niya at naghahanda na magpakamatay. Pero sa oras na yun, narinig niya dumating ang tatay niya, kaya kailangan niya sumama sa breakfast. Habang kumakain sila, nagrereklamo si Sloan sa lahat dahil iba raw ang ginagawa ng kapatid niya dati. Napagod na ang tatay niya at sinabing kailangan na nilang mag-move on. Hinawakan din niya ang mukha ni Sloan para i-check kung may sakit ba talaga siya at napagdesisyonan niyang wala naman. Sinabi ni Sloan na hindi siya gutom pero pinipilit pa rin siya ng tatay niya kumain. Biglang may kumakatok ng malakas sa pinto habang humihingi ng tulong. Habang pumunta ang tatay niya sa pinto para tignan, may naririnig si Sloan na iba't ibang ingay sa labas, sigawan, sirena, at mga sasakyang nagbabanggaan. Pagbalik ng tatay niya, may dugo na ang damit niya at sinabi niyang kailangan na nilang umalis. Kinuha ni Sloan ang jacket niya bago lumabas at nakita niya ang kaguluhan sa buong lugar. Lumabas na nagsimula na ang zombie apocalypse at hinahabol na ang mga tao kung saan-saan. May isang babaeng zombie na nakita si Sloan at hinabol siya, pero buti na lang hinila siya pabalik ng tatay niya sa loob at sinara ang pinto sa mukha ng zombie. Halos hindi pa sila nakakalayo sa pinto nang marinig nilang nabasag ang bintana at tumunog ang alarm. Nakapasok na pala ang zombie sa bahay nila. Agad siyang sinugod ng tatay niya at nag-away sila sa sahig hanggang kagatin ng zombie ang braso niya. Kumuha siya ng basag na salamin sa sahig at sinaksak ang zombie sa dibdib ng ilang beses pero walang nangyari. Nang sinaksak niya ito sa mata at umabot sa utak, saka lang ito namatay. Sa sobrang takot sa nakita niya, umalis si Sloan sa bahay at tumakbo sa kalsada habang hinahabol siya ng mga zombie. Isang araw ang lumipas, nagtatago si Sloan kasama ang ibang teenager sa school. Napansin ni Trace na iisa lang ang sasakyan sa parking, kaya pumasok sila sa opisina ng principal para hanapin ang susi. May patay na lalaki sa sahig at may naririnig silang ungol sa malapit. Dahan-dahang gumalaw si Carrie hanggang makita niya ang zombified na principal at binugbog niya ito gamit ang telepono habang nanonood lang si Nari at Sloan. Pagkatapos makuha ang susi, sinabi ni Carrie na kailangan nilang harangan ang mga pinto. Nagtulungan ang mga teens pero sobrang natakot si Sloan kaya nagtago siya sa sulok. Kinuha niya ang phone at sinubukang tumawag pero dumating si Reese para kamustahin siya. Tinanong siya kung nakagat ba siya at sinabi niyang hindi niya alam. Sumama sila sa iba sa Giphy kung saan gumagamit sila ng radyo para maghanap ng balita. Pero emergency recording lang ang paulit-ulit na tumutugtog, sinasabing manatili lang sa kinaroroonan dahil may darating na tulong. Sinubukan ni Reese i-comfort si Sloan habang iniisip niya ang nangyari. Habang tumatakbo si Sloan palayo sa mga zombie, iniiwasan niya ang mga gumagalaw na sasakyan. Sinubukan niyang pumasok sa isang bahay pero nakalock, kaya tumalon siya sa bakod para makatakas sa zombie. Nagpatuloy siya sa pagtakbo at nagtago sa likod ng halaman nang may paparating, pero sina Reese at Carrie lang pala yun. Bumalik silang tatlo sa Main Street kung saan nakita nila ang nanay ni Trace na si Karen na lumalabas mula sa nabanggang sasakyan. Tumakbo si Trace papunta sa kanya habang nakita rin nila ang kapatid niyang si Grace. Sugatan si Karen pero sinabi niyang magpatuloy lang sila. Maya-maya, nakarating sila sa rec center kung saan maraming tao ang gustong pumasok. May sundalo sa taas na nagsabing isa na lang ang pwede papasukin. Sinubukan ni Trace protektahan ang nanay niya pero tinutulak sila ng mga tao. Nang may biglang nagpaputok, napagdesisyonan ang grupo na umalis na lang. Sa gabi, nagtago sila sa isang bahay. Sinubukan ni Karen buksan ang ilaw pero agad itong pinatay ni Carrie at pinagalitan siya dahil baka makatawag ng atensyon. Sinabi pa niya na baka dapat iniwan na lang siya mamatay. Sumagot si Karen na chine-check lang niya kung may kuryente at sinabi na baka mahanap sila ng zombies kung maingay si Carrie. Sa tingin niya, naaakit ang zombies sa ingay at nagbanta siyang sasaktan si Carrie kung ulitin pa niya yun. Pagkatapos, naghanap sila sa bahay at may nakita silang dugo at isang baseball bat na kinuha ni Carrie. Sinabi ni Trace na clear ang second floor kaya umakyat sila. Gusto ni Carrie sa baba lang pero pinilit ni Karen na mas safe sa taas. Nag-away sila kung sino ang masusunod at sinabi ni Karen na tumakas sila dati sa bahay nila sa pamamagitan ng pag-akyat sa bintana papunta sa bubong. Kalaunan, inalagaan ni Karen ang sugat niya habang nagpapahinga ang teens. Nakakatulog si Sloan at napanaginipan ang pamilya niya.
Isang umaga, ginising siya ng kapatid niyang si Lily para sa school. Kumuha si Lily ng pera sa wallet ng natutulog nilang tatay at tinulungan si Sloan sa buhok niya. Nag-alala si Sloan na malalate siya, kaya sinabi ni Lily na pwede nilang gamitin ang sasakyan ng tatay nila. Biglang nalungkot si Sloan nang aminin niyang alam niyang aalis na si Lily. Hindi niya ito sinisisi, pero ayaw niyang maiwan mag-isa kasama ang tatay nila. Pinapaalala ni Lily ang motto nila na one day at a time at nangakong hindi na sila sasaktan ng tatay nila. Pumunta sila sa school at binigyan ni Lily si Sloan ng birthday card. Nagpasalamat si Sloan pero iniwan niya ito sa sasakyan at sinabing bubuksan niya na lang mamaya. Sa kasalukuyan, nagising silang lahat nang may narinig na ingay. Bumaba sila at nakita ang basag na bintana bago sinubukan ng zombie atakihin si Carrie. Naiwasan niya ito at binugbog gamit ang bat. Napansin ni Karen na may paparating pang zombies, kaya wala silang choice kundi umalis. Tumakbo sila sa bayan hanggang makita ni Carrie ang school nila sa malayo. Napagkasunduan nilang doon magtago dahil matibay ang mga bintana. Pagkasabi ni Carrie na clear, nauna si Karen at agad siyang napansin ng zombies. Sinabi niya sa mga bata na tumakbo papunta sa school habang siya ang magiging pain. Pinalibutan siya ng zombies at kinain. Habang tumatakbo ang teens, sinugod si Sloan ng zombie at natumba siya. Sinubukan siyang tulungan ni Carrie, pero natumba rin siya at nahulog ang bat. Kinuha ni Reese ang bat habang sinisipa ni Carrie ang zombie para makawala. Pinatay ni Reese ang zombie na umatake kay Sloan at nabalot siya ng dugo. Nagpatuloy silang tumakbo at umakyat sa bakod hanggang makarating sa school. Pagkatapos harangan ang mga pinto, nagpasya silang magpahinga sa gift. Nagising si Sloan mula sa bangungot at chinek ang bulsa niya kung nandoon pa ang goodbye letter niya. Pagkatapos basahin saglit, pumunta siya sa banyo para magsuka at hugasan ang dugo sa katawan niya. Sa isang flashback, makikita si Lily na may pasa at sinasabihan si Sloan na aalis na siya. Gusto sumama ni Sloan pero dahil minor siya, hahabulin sila ng pulis. Biglang pumasok ang tatay nila at sinigawan si Sloan dahil hindi siya maayos sa school at tinawag siyang nakakahiya. Nang ipagtanggol ni Lily ang kapatid niya, sinampal siya ng tatay nila. Sumigaw si Lily at ininsulto siya, sinabing kaya umalis ang nanay nila dahil sa kanya. Sinuntok siya ulit ng tatay nila at natumba siya. Kaya sinabi ni Lily na hindi na siya babalik at umalis ng bahay. Sa kasalukuyan, nakahanap ng pagkain ang mga lalaki. Gusto ni Carrie pag-usapan ang gagawin nila, pero pinutol siya ni Trace at sinisi siya sa pagkamatay ni Karen dahil sinabi niyang clear ang daan. Sinabi ni Carrie na hindi siya nagsinungaling at mabilis lang gumalaw ang mga zombie. Biglang sinuntok ni Trace si Carrie at nag-away sila. Pinaghiwalay sila ng iba at sobrang na-uncomfortable si Sloan, kaya umalis siya sa give. Maya-maya, nakita siya ni Grace at binigyan ng malinis na damit na nakuha niya sa drama department. Pumunta sila sa banyo para maligo at naghubad si Sloan. Lumabas lahat ng pasa sa katawan niya na gawa ng tatay niya. Buti na lang wala siyang kagat. Tinanong siya ni Grace kung ano ang nakita niya sa kalsada at sinabi ni Sloan na pareho lang ng nakita ng iba. Ilang sandali pa, tumatakbo si Sloan sa school hanggang sa mapagod siya sa harap ng main door. Napansin niya na binubugbog ng mga zombie ang pinto para makapasok. Tumakbo siya pabalik sa gift at nalaman mula sa iba na nag-ipon na ang mga zombie sa bawat exit, kaya kailangan nilang dagdagan ang harang. Nang masigurado ang mga pinto, pumunta sila sa library at napansin na walang zombie sa side na yun. Na-realize nila na dahil yun sa mataas na bakod, kaya pwede nilang gamitin yun kung kailangan nilang tumakas. Kalaunan, hindi na kinaya ni Sloan ang manatili sa gift dahil naririnig niya ang mga zombie sa labas, kaya nag-decide siyang matulog sa sulok. Dumating si Reese para kamustahin siya at napag-usapan nila kung buhay pa ba ang pamilya nila. Biglang may sumabog at umuga ang buong building. Tumakbo lahat papunta sa main door at nag-away ulit sina Trace at Carrie kung bubuksan ba ito. Si Sloan naman, tinanggal ang poster sa pinto para sumilip at nagulat siya nang makita na umaalis ang mga zombie. Sa malayo, may apoy at usok mula sa gas station. Pagkatapos kumain, hiniram ni Trace ang susi kay Carrie dahil gusto niyang mag-explore. Sumama sina Reese at Sloan para sa safety. Nakakita sila ng alak sa teacher's lounge at dinala ito sa gifts para maglaro ng drinking game. Sinubukan nilang magkwento ng mga nakakatawang bagay sa buhay nila,
pero naging malungkot ang mood nang mapagtanto nilang wala pa sa kanila ang naka-experience ng love. Gabi na, natutulog si Sloan nang may humawak sa mukha niya. Umupo siya at nakaramdam ng kakaiba sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang tatay niya na nagsusuka ng dugo. Sinigawan siya nito, pero bigla siyang nagising. Pagkatapos, pumunta siya sa hallway para kumuha ng tubig, pero may gumalaw sa likod niya. Paglingon niya, wala na ito. Natakot si Sloan at ginising ang iba, sinabing may nakapasok sa school. Pumunta sila sa library at may narinig na ingay sa kabinet. Pagbukas nila, nagulat sila nang makita ang teacher nila na si Baxter na natutulog at may hawak na baril. Kinuha ni Sloan ang baril at nagising si Baxter, hinahanap agad ang baril niya. Itinago ng teens ang baril bago nila siya dinala sa gift para pakainin. Pinuri ni Baxter ang teamwork nila, pero nang tanungin kung paano siya nakapasok, sinabi niyang hindi niya maalala. Hindi sila naniwala, lalo na nang sabihin niyang mas lumala ang sitwasyon sa bayan. Nagtaka si Sloan kung bakit siya pinagmamasdan ni Baxter kanina, pero sinabi nitong hindi siya naninilip at chine-check lang ang mga kakaibang ingay. Pag-alis ni Baxter para maligo, pinag-usapan ng teens ang baril at sinabi ni Ree na gagamitin lang nila ito kung kailangan. Inamin ni Sloan na hindi niya pinagkakatiwalaan si Baxter. Samantala, dinala ni Carrie si Baxter sa shower. Nang maghubad si Baxter, may napansin si Carrie. Tumakbo siya pabalik sa Giffy at sinabi sa iba na infected si Baxter, kaya kinuha niya ang baril kay Ree para patayin siya. Sabi ni Ree kailangan nila ng mas matibay na ebidensya kaysa sa sugat, kaya nag-away sila. Biglang dumating si Baxter at sinabing hindi siya infected. Tinutukan siya ni Carrie ng baril at pinakita ang sugat, pero tumakbo si Baxter. Hinabol siya ng grupo at natumba nila, pero nahulog ang baril. Tiningnan nila ang braso niya at nakita ang malalang kagat. Pinulot ni Sloan ang baril at sinabihan siya ni Trace at Carrie na barilin ito, pero pinigilan siya ni Reese. Nag-away ulit sila, kaya sumigaw si Baxter at sinabing aalis na lang siya. Sa main entrance, ikinuwento niya ang nangyari sa kanya. Tumatakbo siya sa bayan papunta sa school nang makilala niya ang isa pang survivor at nagkasundo silang magsama. Pagdating nila sa school, lahat ng entrance ay puno ng zombies maliban sa isang bintana. Binuksan nila ito at naunang pumasok si Baxter, pero hindi niya agad nahila ang kasama niya. Hinila ng mga zombie ang paa ng lalaki at sinimulan siyang kainin. Sinubukan ni Baxter hilahin ang kamay nito, pero kinagat siya ng survivor sa braso. Pagkapasok nilang dalawa, isinara ni Baxter ang bintana at napansin niyang wasak na ang paa ng kasama niya, kaya pinatay niya ito bago pa ito maging zombie. Nang tanungin ng teens kung anong bintana ang ginamit niya, sinabi ni Baxter na sa boiler room. Hindi sila naniwala at itinuring itong kasinungalingan kaya pinalayas siya. Habang bubuksan ni Carrie ang pinto, hinawakan ni Baxter ang braso niya at kinagat ito. Kahit sinasabi ni Baxter na hindi siya infected, binuksan ng iba ang pinto at itinulak siya palabas. Iniisip ni Trace na dapat palabasin din si Carrie, pero tumanggi ang grupo. Dinala ni Grace si Carrie sa infirmary para linisin at balutan ang sugat niya. Mananatili siya doon ng ilang oras hanggang makasigurado sila. Paglabas ni Grace, nilock niya ang pinto, at sinabi ni Reese na tingin niya ay okay si Carrie. Pagkatapos, ibinigay ni Ree kay Sloan ang sulat niya na nakita sa library. Hindi siya makapaniwala na gusto niyang magpakamatay at tinanong kung bakit gusto pa niyang mabuhay ngayon. Iniwasan ni Sloan ang usapan at tinanong kung paano nalalaman ni Reese kung malinis ang isang tao. Sinabi niya na kapag infected, sobrang nilalamig ang katawan dahil nakita niya mismo kung paano naging zombie ang tatay niya. Inatake nito ang nanay niya at nakagat din siya. Kalaunan, naghanap si Sloan ng pagkain at nagulat nang makita sina Grace at Carrie na may ginagawa. Umalis siya agad bago siya makita at hinanap si Ree. Dinala niya ito sa madilim na sulok at hinalikan. Naputol ang sandali nila nang may marinig silang boses. Samantala, pumunta sina Grace at Carrie sa boiler room at nakita ang basag na bintana at isang patay na katawan. Napatunayan nilang totoo ang kwento ni Baxter. Bumalik sila sa Giffix para sabihin ito, pero may mas malaking balita. Ang boses na narinig ni Sloan ay galing sa radyo na ngayon ay nagpapadala ng mensahe tungkol sa isang shelter sa Rafford. Pinag-usapan ng grupo ang gagawin. Gusto ni Trace manatili dahil safe sila at may supplies, pero sinabi ni Carrie na naubos na ang pagkain. Dahil nag-away ulit sila,
umalis si Sloane sa Gifford. Habang naglalakad siya sa hallway, nagulat siya nang makita si Baxter na sugatan sa sahig pero gumagalaw pa. Tinawag niya ang iba at lumapit si Grace para tulungan siya. Napansin ni Reese na may bagong kagat si Baxter at narinig niyang sinabing nilalamig ito, kaya sinubukan niyang pigilan si Grace. Pero huli na. Tuluyan nang naging zombie si Baxter at sinugod si Grace. Hinawakan siya ni Sloane mula sa likod para pigilan, habang si Trace nanginginig na bumaril. Hindi sapat ang tama, kaya kinuha ni Carrie ang baril at binaril siya sa ulo. Pagkatapos, gumalaw si Grace pero nalaman nilang tinamaan siya ng bala sa tiyan. Lumapit si Trace sa kanya at pareho silang nawala ng pag-asa. Namatay si Grace sa braso ng kapatid niya habang umiiyak si Trace. Sa Giffy, nagbigay ng pakikiramay si Sloane kay Carrie, pero sinabi niyang mali silang umasa. Nang pumasok si Trace, sinubukan siyang kausapin ni Sloane, pero bigla niya itong binugbog at sinabing dahil sa kanya, kaya siya pumalya sa pagbaril. Hinila siya ni Reese at Carrie palayo, at umalis si Sloane sa Giffy. Sa hallway, itinapon niya ang upuan sa galit. Pagtingin niya sa sahig, nakita niya ang phone niya na may message mula kay Lily na nagsasabing umuwi siya dahil safe na. Pinakita niya ito kina Reese at Carrie, pero sinabi nilang luman na ang message, kaya hindi sure kung totoo pa. Nagpanik si Sloane at pinilit silang umalis, kaya pumayag ang mga lalaki. Kinabukasan, nag-empake sila ng mga kailangan. Hinanap ni Sloane si Trace at nakita niya ito kasama ang katawan ni Grace. Humingi ito ng sorry at sinabi ni Sloane na gagawin din niya yun para sa kapatid niya, kaya pinatawad niya ito. Nagpasalamat si Trace bago niya barilin ang sarili. Kinuha nila ang baril at tuluyang umalis sa school. Sa kalsada, may mga patay na katawan at nagising ang ilang zombie. Pinatay ni Reese ang isa gamit ang bat at sinubukan ni Sloane bumaril pero wala na siyang bala. Tumakbo sila at nakakita ng sasakyan, kaya pinatugtog nila ang alarm para maakit ang mga zombie. Habang nakapalibot ang mga zombie sa sasakyan, nakataka silang tatlo. Pagdating nila sa isang magandang bahay, may mga patay sa paligid kaya dahan-dahan silang gumalaw. Dumaan sila sa likod at nakita na nakalock ang pinto, kaya binuksan ito ni Carrie gamit ang crowbar. Tumunog ang alarm pero mabilis nila itong pinatay. Pagkatapos harangan ang pinto, nakita ni Sloane sa sala ang may-ari ng bahay na nagpakamatay gamit ang kutsilyo. Biglang narinig nila ang paparating na mga zombie, kaya nag-volunteer si Carrie na ilayo ang mga ito at sinabing magkikita na lang sila ulit. Tumakbo si Carrie palabas at sinundan siya ng mga zombie, kaya nakataka sina Sloane at Reese. Maya-maya, narating nila ang bahay ni Sloane, pero may mga zombie sa harap. Nagtago sila sa ilalim ng ibang bahay at naghintay. May zombie na dumaan malapit sa kanila, kaya hindi sila gumalaw. Pagkalipas ng ilang oras, nawala rin ang mga ito. Tumakbo sila papunta sa bahay, pero nakalock ang pinto kaya dumaan sila sa likod. Umakyat si Sloane sa pader at muntik mahulog, pero nakapasok siya sa kwarto niya sa bintana, kasunod si Reese. Naghahanap sila sa loob ng bahay hanggang makita ni Sloane si Lily sa sala. Pero nang humarap ito, zombie na pala siya at inatake siya. Nag-away sila sa sahig at tinawag ni Sloane ang pangalan ni Lily kaya sandaling tumigil ito. Pero bumalik agad sa pagiging zombie kaya napilitan si Sloane patayin siya gamit ang crowbar. Inalo siya ni Reese habang umiiyak siya. Sa malapit, patay na rin ang tatay niya. Sa garahe, binuksan ni Sloane ang birthday card at nakita ang mga mensahe ng pagmamahal mula kay Lily. Tinapon niya ang goodbye letter niya at piniling itago ang card. Pagkatapos, sumakay sila ni Reese sa sasakyan ng tatay niya at umalis sa bayan para hanapin ang shelter. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.